Akala siguro ng mga nagpapatakbo ng suga ng color game, sila lang ang masipag bumalik sa SBMA. Excuse me po, kami rin po. Ang color game sa Subic nag-comeback pa pala? Mukhang lumakas ang loob dahil hindi na ipasara nung una. Sa kalawang pagkakataon, muli namin inilapit sa Law Enforcement Department ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang tungkol sa iligal na sugalan. Sariwa pa sa aming alaala ang sinabi noon ng pinuno nila. Dito po sa atin sa SBMA, bawal ang mga ganyang illegal. Ipinanood namin sa kanila ang video na nagpapatunay na may hokus-pokus nga sa loob ng karnabal. Aminado naman silang illegal ang nasabing pasugalan. Bawal yun. Lalo pag may money involved na, siyempre may betting na yan, hindi na tama. Gano'n naman po pala sir, bakit po hindi ninyo may patigil? Ayaw ko magpapasok ng tao doon, tao natin. Kasi bawal yung mga ganyan, casino, yung mga ganyan na lugar. Bawal ang naka-uniform. Handa naman daw sila magsagawa ng isang operasyon. Promise yan, sir. Mamaya, kung gusto ninyo, kasama na nyo ako para makita natin. Para makita ko rin kung saan yung pwesto talaga. Ang hindi nila alam, habang kami nasa kanilang tanggapan, naiwan sa karnabal ang iba pa naming kasamahan para magbantay sa mga susunod pang kaganapan. At nangyari na nga ang aming kinatatakutan. Habang nakikipag-usap kami tungkol sa isasagawang operasyon, ito naman ang nakuna ng aming kamera. Abalang-abala ang mga magikero, tauhan ng karnabal. Hindi sa pagkuha ng taya, kundi sa pagliligpit ng kanilang gamit sa sugalan. Ilang saglit pa, naglaho na sa sugalan ng mga tayang pera at napalitan na ng malulutong na sitsirya. In fairness, ang bilis ha? Dati pera eh. Sunod na mga sitsirya na, mga gamit, baso, pinggan, mga soft drinks, mga gatas, mga gano'n. Nakalagay na dun sa mesa nila. Bawat color, iba-ibang klaseng produkto yung nakalagay doon. Na doon ka rin tataya, may mga numero kung anong kulay yun. Tila mabilis na kumalat ang chismis. Meron daw info na winardingan daw ng mga pulis na saka may nagsabi na may nag-ikot-ikot daw na media, may nagmamanman. Ganito rin ang nangyari noon. Paano kaya nila nalaman na nandun ang investigador? Daho na naman ang ulupong na nagsuplong. Sa puntong ito, hindi na kami natutuwa. Ang gagaling kasing mag-magic. Now you see it, now you don't. I cannot even explain. Hindi ko alam kung tinatanong mo kung bakit nangyayari. I don't know. Hindi ako ang ano dyan eh. Hindi ako, ang tawag dito. Wala ako dyan. Kumbaga wala ako dyan sa loob. Hindi ko alam kung paano. Kung ganyan ang ganyan na mga dapat sana'y tagapagpatupad ng batas, ako po, todas. That at 24 hours, pupunta tayo doon para bantayan. Baka may time yan na may araw na nag-aano sila, may araw na wala. Tapos matsitsyempo tayo na pupunta tayo or tawagan nyo nga lang ako, pwede na yun eh. Meron bang mga dapat pagtakpan, ha, mga bossing? Hindi ko alam. Hindi ko pwedeng sabihin meron, hindi ko pwedeng sabihin wala. Pero ang sinasabi ko dyan, baka naman kasi baka nagtsitsyempo sila kung maraming tao, baka ginagawa yun. I do not know kung tiyempo-tiyempo. Binusisiri namin ang business permit ng Subic Fiesta Carnival mula sa tanggapan ng Business and Investment Department for Leisure ng SBMA. May permit po ang RPQ Rides and Amusement Corporation. Nakasaad po sa permit nila na pwede po sila mag-conduct ng Christmas Bazaar, Night Market Bazaar, food stalls and events. Pero sila na mismo ang nagsabi, hindi raw dapat kasali ang palarong color game sa permit ng karnaval. Color game wala po doon sa permit. Pinapayagan po ba dito sa loob ng SBMA yung color game? Hindi po. Considered illegal activity po yun. Yun naman pala bakit tila nagbubulag-bulagan pa? Yung color game po, immediately to be stopped kung may ganun nga pong operasyon. For the other penalty po, ang proseso po namin dito sa SBMA, fino-forward po namin sa legal department. Sa kontrata po kasi ng mga locators po dito, nakasaad po may mga grounds for cancellation. And if proven po that they committed the violation of their obligations in the contract, that is a ground po for the cancellation of the contract. Okay. Ang legal department na po namin gumagawa po ng rekomendasyon.
Isang memorandum ang inilabas ng BID for Leisure para sa tanggapan ng LED sa SBMA. Ipinag-utos nilang imbestigahan at subaybayan ang operasyon ng peryahan. Tumanggi bang humarap sa aming kamera ang pamunuan ng SBMA? Isang sulat ang kanilang ipinabot sa aming tanggapan. Maigpit daw nilang babantayan ang loob ng karnabal. Sisiguraduhin daw nilang hindi na muling makukulayan pa ng iligal na sugalan ang naturang pasyalan. At kung sakali daw na lumabag muli ang Subic Fiesta Carnival, kagad ipasasara ang pasaway na karnabal. Sa inyo na po nanggaling yan mga sir. Basta walang sisiyan kung aabot sa round 3 ang laban. Sa mga pasaway na promotor na mga iligal na pasugalan dyan, hindi pa tapos ang laban. Kung sa round 1 at round 2 nakatakas pa ang ilan sa inyo, siguradong sa mga susunod nating pagtutuos, mako-corner din namin kayo. Susunod mga kambal plaka, kambal peligro sa Cebu. Marami po silang kambal na plate number. Hindi lang kambal, kundi mayroong triple o quadro na plate number. Mga improvised plate.